Tayo po ay dadako na muli sa pag-aaral ng banal na salita. Pinatagtod ay yung aklat ng Hebrews na kung saan ay sinusulat ng sumulat ang mga kinukwento niya. Doon sa kanya sinusulatan yung mga pananampalataya sa Old Testament. Saribahin natin muli yung ating pinag-aaralan. Kaya po binabanggit ng sumulat ng aklat ng Hebrews, yung mga pananampalataya sa Old Testament, ay para ito ang maging inspirasyon nila para manghawakan sila sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap. Sapagkat yung pong mga nasa Old Testament, pinanghawakan rin nila po yung kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, kabila ng mga trials na kanilang kinaharap. At sa pagkakataong ito, na pag-aralan na po natin ng mga nakaraan, yung pananampalataya ni Abel, at nung nakaraang linggo naman ang pananampalataya naman ni Enoch. At nakita natin na hindi sila bumigay sa pananampalataya sa kabila ng kanilang mga dinanas na mga pagsubok. Ngayon naman po ay ating tutunghayan ang pananampalataya ni Noah. Okay. Pag sinabing Noah, ang nasa isip natin yung arko. Yung kagad ang nasa isip natin, arko na nilagyan ng mga maraming mga hayop. Natutunan natin yan sa Sunday School. Pero may mga story si Noah na hindi na nababanggit ng mga Sunday School teacher. Sapagkat ang kanilang tinuturoy mga estudyante ay mga bata na hindi naman kailangan malaman nila yung mga iba pang mga detalye. Dito po sa ating pag-aaralan, ang pag-aaralan po natin yung pananampalataya. Makapokus lang po tayo doon sa pananampalataya ni Noah. Hindi naman po natin i-discuss yung buong detalye ang istorya ni Noah. Itingnan lang natin kung ano pananampalataya meron si Noah. Ang nakakalungkot nito, nagkaroon po tayo ng movie ngayon. Na kung saan, pag napanood po ng mga tao, ibang Noah po yung makikita nila dito. Pero ang kagandahan po nito, naipakita yung magkakaroon ng isang bahanggunaw at yung realidad ng arko na kanyang ginawa. Pero yung mga istorya po doon sa loob, medyo kathang-isip na po at hindi na po makabibliya. Sa ngayon, titignan po natin, ang focus po ng ating pag-aaral, yung pananampalataya na meron si Noah. Kung bakit niya napagtagumpayan, yung siya ay makapasa, hindi siya madamay doon sa bahanggunaw na ginawa ng Diyos. Alam naman po natin ang kasaysayan na kung saan ay matapos na palayasin si Adan at si Eva doon po sa halaman ng Eden, ang mga tao pong kanilang pinanganak, maliban kay Abel at kay Seth, ay nahimok na sa paggawa ng mga kasalanan. At doon nga po ay nagsisi ang Diyos, at nung magsisi po ang Diyos sa kanyang pagkakaligtas sa mga tao, ay nagkaroon po siya ng final judgment sa mga tao na wawakasan na niya ang tao, wala na po siya ititira. Pero swerte po si Noah, siya po ay nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. At dito makikita natin, hindi po basta naging umiral yung partiality sa Diyos o meron siyang respecter of person, kundi yung grace na natamo ni Noah ay dahil rin naman sa kanyang mga ginawa, dahil sa kanyang pananampalataya. Mahirap po yung role ni Noah, sapagkat nabubuhay siya sa pananampalataya, mimaintain niya yung kanyang pagiging image of God sa kabila na nakapaligid sa kanyang masasamang tao. Mahirap po yun. Doon lamang po sa trabaho natin na kung saan ang environment pangit, kung saan meron tayong trabaho na kung saan ay yung mga katrabaho natin nag-camper ng car, may hirap tayo.
yung mga kasama natin na nag-uuwi ng mga bagay-bagay doon sa opisina. Minsan nadadamay rin po tayo na papaumit tayo, no? Eh, lalo-lalo na itong si Noah, no? Doon naman po sa klase, yung mga nag-cheat, papagaya rin tayo, nag-cheat rin tayo, papakopya, kumukopya ng sagot sa copy assignment sa ating seatmate. Dahil yun po yung environment, no? So, si Noah po ay nakapaligid po sa kanya lahat ng masasamang tao. Pero ang gandahan doon, na-maintain niya yung kanyang image of God dahil sa kanyang pananampalataya. So, simulan po natin pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito pong Noah ito na ating matutunghayan ngayong araw na to, hindi yung Noah na napanood natin sa movie. Sapagkat ibang Noah po yun. Ito po, titignan natin yung pananampalataya ni Noah. Bakit siya nagtagumpay at hindi siya nadamay sa final judgment ng Diyos sa mga unang mga tao nung panahon ni Noah. Tingnan po natin, sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 7.